Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa panibagong gabi ng paglalakad natin dito sa maingay at maliwanag na kalsada ng lungsod. Sa episode 23 na to, habang sinasabayan nyo ako sa pag-stroll, samahan nyo rin akong busisiin ang isang kwentong siguradong magpapainit ng ulo nyo habang malamig ang simoy ng hangin. Bago tayo lumayo, ang kwento natin ngayong gabi ay pinamagatang Relasyon, Cheating, na huli kong may secret account ang fiancé ko para magbayad ng DMs. Grabe guys, napatigil talaga ako nung nabasa ko to sa Reddit. Like, ganun na ba talaga kalala ang tiwala ngayon na kahit ikakasal na kayo, may pasabog pa ring lihim na magwawasak sa lahat? Ang OP sa kwentong to ay isang 27-year-old corporate worker na hands-on sa pag-aayos ng nalalapit nilang kasal ng fiancé niyang si Anton. Imagine, 3 years silang magkasama, low-key at napaka-ideal ng relasyon nila sa paningin ng pamilya at friends nila. Walang bisyo si Anton, maalaga at super supportive. Perfect fiancé kumbaga. Pero one random Sunday evening, habang gumagamit si OP ng iPad ni Anton para mag-stream ng movie, may biglang nag-pop up na notification mula sa isang burner email app. Curious lang si OP nung una, pero nung binuksan niya, boom! Doon na nagsimulang mawasak ang mundo niya. Nakalagay sa email ang payment receipts galing sa isang platform na kilala sa paid exclusive content at DMs. Doon na diskubre ni OP na may secret account pala si Anton kung saan nagbabayad siya ng libo-libong piso monthly para lang makipag-private chat at humingi ng customized photos at videos sa mga online creators. Hindi lang pala to simpleng panonood ng content. Dynamic messaging pala ito na may flirting at personalized requests. Noong kinonpronta ni OP si Anton, imbes na maging humble, nagpalusot pa ang loko. Sabi niya, stress reliever lang daw yon mula sa wedding prep at wala naman daw physical contact kaya hindi counted bilang cheating. Sobrang laking red flag, di ba? Pero hindi pumayag si OP na mag-gaslight. Decided na siya sa kung anong dapat niyang gawin. Cold-headed niyang kinuha ang lahat ng ebidensya, screenshots, at transaction receipts. Kinabukasan din, kinausap niya ang pamilya ni Anton at pareho nilang pamilya para opisyal na ikansela ang kasal. Isinoli niya ang wedding ring at malinaw niyang ipinamukha sa pamilya ni Anton kung bakit hindi na pwedeng ituloy ang kasal, habang si Anton naman ay natulala at walang maipakitang depensa sa harap ng lahat. Sa huli, sinigurado ni OP na makukuha niya ang hustisya at peace of mind na nararapat sa kanya. Pinagbayad niya si Anton sa lahat ng cancellation fees ng mga wedding vendors base sa contract breakdown na inayos ng lawyer kaibigan ni OP. Ngayon, malaya na si OP sa isang mapagpanggap na relasyon at paunti-unti nang nakakabangon, habang si Anton naman ay naiwang nanginginig sa hiya at nawalan ng kredibilidad sa sarili niyang pamilya. Gulat din ako sa tapang ni OP, seriously. So, anong pananaw niyo sa nangyari? Sang-ayon ba kayo sa ginawang desisyon ni OP? O feeling niyo ba ay medyo mabigat ang naging hatol niya sa nangyari? Lapag niyo lang ang saloobin niyo sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share at follow habang patuloy tayong naglalakad ngayong gabi. Ingat kayo palagi.